Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Pumunta sila sa ibayo ng Bati Cedron at pumasok sa isang halamanan doon. Ang lugar na ito ay alam ni Judas na nagkaanulo sa kanya sapagkat madalas magpunta ron si Jesus at ang kanyang mga alagad. Pumaron si Judas kasama ng ilang bantay sa templo at isang pangkat na mga kawal na padala ng mga punong saserdote at mga pariseyo. May dala silang mga parol, sulo at sandata. Alam ni Jesus ang lahat ng mangyayari sa kanya. Kaya't sinalubong siya na tinanong, "Sino ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," tugon nila. Sinabi niya, "Ako si Jesus." Kaharap nila si Judas na nagkaanulo sa kanya. Nang sabihin ni Jesus na siya nga, napaurong sila at nabuwal sa lupa. Muli siyang nagtanong, "Sino nga ba ang hinahanap ninyo?" "Si Jesus na taga Nazaret," sagot nila. Sinabi ko sa inyo, ako si Jesus. Kung ako ang hinahanap ninyo, hayaan ninyong umalis ang mga taong ito, wika niya. Sinabi niya ito upang matupad ang kanyang salita. Walang napahamak kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, Ama. Binunot ni Simon Pedro ang kanyang tabak at tinagang alipin ng pinakapunong saserdote. Natigpas ang kanyang tainga ng aliping yaon na ang pangalan Malco. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Isalong mo ang iyong tabak. Dapat kong inumin ang kalis ng paghihirap na ibinigay sa akin ng Ama." Si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay na Hudyo at ng pangkat na mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya ay dinala muna kay Anas na biyanan ni Caiphas na pinakapunong saserdote ng panahong yaon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito. Kaya't nakapasok siya kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang alagad, nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga kasama ng mga taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon kahit nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga batay na tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Si Jesus ay tinanong ng pinakapunong saserdote tungkol sa kanyang mga alagad at sa kanyang tinuturo. Sumagot si Jesus, "Hayagan ako nagsasalita sa madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Ang tanungin ninyo ay ang mga nakakarinig sa akin. Alam nila kung ano ang sinasabi ko." Pagkasabi nito ay sinampal ng isa sa mga bantay na naroon. "Bakit ba sinasagot ng ganyan ang pinakapunong saserdote?" tanong niya. Sinagot siya ni Jesus, "Kung nagsasalita ako ng masama, patunayan mo. Ngunit kung mabuti ang sinabi ko, bakit mo ako sinampal?" Si Jesus na nagagapas pa noon ay pinadala kay Anas, kay Caiphas na pinakapunong saserdote. Samantala naroon pa rin si Simon Pedro at nagpapainit. Siya tinanong nila, "Hindi ba't alagad ka rin ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Tinanong naman siya ng isa sa mga alipin ng pinakapunong saserdote, kamag-anak ng lalaking tinigpasan niya ng tenga, "Hindi ba ikaw ang nakita kong kasama ni Jesus sa halamanan?" Muling itinatuan ni Pedro, "Siya namang pagtilao ko ng manok." Mula sa bahay ni Caiphas, si Jesus ay dinala sa palasyo ng gobernador ng umaga naon. Hindi pumasok ang mga Hudyo sa palasyo ng gobernador upang sila huwag maituring na di karapat-dapat kumain ng hapunang Pampaskwa. Kaya't sa labas sila tinanggap ni Pilato at tinanong, "Ano ang sakdal ninyo laban sa taong ito?" Sumagot sila, "Kung hindi po siya gumawa ng masama, hindi namin siya dadalhin sa inyo." Sinabi sa kanila ni Pilato,
Dalhin ninyo siya at walang atatulan ayon sa inyong kautusan. Sumagot ang mga Hudyo, wala po kaming kapangyarihang humatol ng kamatayan kanino man. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Jesus tungkol sa paraan ng kanyang pagkapatay. Si Pilato ay pumasok ulit sa palasyo at tinawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo? Ako ba'y Hudyo? Tanong ni Pilato. Ang mga kababayan mo at mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginagawa mo? Sumagot si Jesus. Ang kaharian ko'y hindi sanlibutang ito. Kung sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinagpaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi pinagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon isa kang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsabi ko ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako'y pinanganak at naparito sa sanlibutan upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sino mang nasa katotohanan. Ano bang katotohanan? Tanong ni Pilato. Pagkasabi nito, muling lumabas si Pilato at sinabi sa mga Hudyo, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Ngunit ayon sa inyong kaugalian, dapat ako magpalaya ng isang bilanggo kung araw ng Paskwa. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Hindi, sigaw nila. Huwag siya, kundi si Barabas. Si Barabas ay isang tulisan. Kaya't ipinakuha ni Pilato si Jesus at pinahagupit. Ang mga kawal ay kumuha ng halamang matinik, ginawang korona at pinutong kay Jesus at sinutan siya ng balaban na purpura. Isa't isa'y lumalapit sa kanya at ang wika, mabuhay ang hari ng mga Hudyo at siya'y pinagsasampal. Lumabas ulit si Pilato at sinabi sa kanila, ihaharap ko sa inyo upang malaman ninyong wala akong makitang kasalanan niya. At inilabas si Jesus na may koronang tinik at balaban na purpura. Sinabi sa kanila ni Pilato, narito ang tao. Pagkakita sa kanya ng mga punong saserdote at ng mga bantay, sila'y sumigaw, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at kayo ay magpako sa kanya. Wala akong makitang kasalanan niya, sumagot ang mga Hudyo. Ayon sa aming kautusan, nararapat siyang mamatay sapagkat siya nagpapanggap na anak ng Diyos. Lalong natakot si Pilato nang marinig ang mga pananalitang ito. Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, taga saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. Ayaw bang makipag-usap sa akin? Ani Pilato. Hindi mo malam na maaari kitang palayain niyo pa ako sa krus. At sumagot si Jesus, kaya mo lamang magagawa iyan sapagkat ipagkakalob sa iyo ng Diyos sa kapangyarihang iyan. Kaya mas mabigat ng kasalanan na nagdala sa akin dito nang hindi marinig ni Pilato, lalo niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ng mga tao, kung pinalaya mo ang taong iyan, hindi ng kaibigan ni Cesar. Sino mang nagpapanggap na hari ay kalaban ni Cesar. Pagkarinig ni Pilato sa pangungusap na ito, inilabas niya si Jesus at siya'y lumuklok sa hukuman sa dakong tinatawag na plataporma, Gabata sa wikang Hebreo. Araw noon na paghanda sa Paskwa at mag-iikalabindalawa na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, narito ang inyong hari. Sumigaw sila, patayin siya, ipako sa krus. Ipapako ko ba sa krus ng inyong hari? Tanong ni Pilato. Sumagot ang mga punong saserdote, wala kaming hari kundi ang Cesar. Kaya't si Jesus ay ibinigay sa kanila ni Pilato upang ipako sa krus. Kinuha nila si Jesus at lumabas siya na pasa ng krus patungo sa lugar na kung tawagin Dako ng Bungo, Golgota sa wikang Hebreo. Pagdating doon, siya ipinako sa krus kasama ng dalawa pang isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinilagay sa krus, si Jesus sa taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin at Griego, at marami sa mga Hudyo ang nakabasa nito sapagkat malapit sa lungsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. Kaya't sinabi ng mga punong saserdote kay Pilato, huwag ninyong isulat na hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong ito, ako ang hari ng mga Hudyo. Sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. Nang may pako na ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuotan at pinagati-hatian ng apat. Kinuha rin ito ang kanyang tunika, ito'y walang tahi at hinabi ng buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nag-usap-usap ang mga kawal, huwag nating punitin ito.
Magsapalaran na lamang tayo para malaman kung kanino ito may uuwi. Nangyari ito upang matupad ang sinasaad ng kasulatan. Pinagati-hatian nila ang aking mga kasuotan at ang aking damit ay kanilang pinagsapalaran. Gayon nga ang ginawa ng mga kawal. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din sa Maria Magdalena. Na makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sa tabi nito kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya pinagtirna ng alagad na ito sa kanyang bahay. Pagkatapos ito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak at tinubog nila rito upang isang espongha. Ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Noong araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus sa mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw sa pamamahingang ito, kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti, subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ng tagiliran at biglang dumaloy ang dugo o tubig at nakakita ang mga nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya. Upang kayo maniwala, nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto at sinabi naman ng ibinahagi sa kasulatan, pagmasdan nila ang kanilang mga inulos. Pagkatapos nito, si Jose na taga-Arimatea ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. Si Jose isang alagad ni Jesus, ngunit palihim nga lamang dahil sa takot sa mga Hudyo. At pinahintulutan nga ni Pilato, kaya't kinuha ni Jose ang bangkay ni Jesus. Sumama sa kanya si Nicodemo, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloy. Siya ang nagsadya kay Jesus isang gabi. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at tilagyan ng pabango at binalot sa kayong lino. Ayon sa kaugalian ng mga Hudyo, sa pinagpakuan kay Jesus may isang halaman at dito may isang bagong lipingan na hindi pa pinaglilibingan. Yamang nooy araw ng paghahanda ng mga Hudyo at dahil sa malapit naman ang libingang ito, doon nila inilibing si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon.